hello everyone! Muli na naman tayong magkasama ngayong hapon dito sa 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Kaya ngayon merong tayong mahalagang kasama, hindi pa naman senior, pero soon to be. So mamaya magkakaroon din tayo ng age reveal. Walang iba kundi si Brother Leo Amat. Brother Leo, pwede ka mag-hello sa ating mga lolos and lolas, titos and titas. Hello, magandang araw po sa inyong lahat at talagang pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen na amen. So talaga naman buhay na buhay ang hapon natin. Kaya samahan niyo na kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Sabik na sabik kong maisigaw yan kasi alam nyo, itong ating bisita ngayon ay kaibigan talaga. Nakasama natin siya ng mahabang panahon sa paglalakbay. Kala mo naman talaga magkababata tayo no? Paglalakbay, syempre yung mga holy pilgrimages, talagang nagkakasama at alam niyo naman pagkaganyan, di ba, napaka-special nung karanasan. At once maranasan, hindi natin makakalimutan. Amen, amen. At talagang naging magkakaibigan after that pilgrimage. From time to time ay nagkikita-kita tayo, lalo kung may mga okasyon at nagre-reunion from time to time. At ang reunion na hindi kainan lang. Yes. Kung hindi, meron tayong misa, meron tayong faith sharing, di ba? Correct. At nakakatuwa po yun na yung nakasama mo ng pilgrimage ay patuloy na may connection tayo. No? Tama. Kahit hindi physical, pero from time to time, we greet each other, nagkukwentuhan sa pamamagitan ng social media. At lalo tigit, pag kami mga pangailangan ng panalangin, di ba? Talagang we rely on each other, one text away, pero nakapagdadasal para sa isa't isa. Opo, opo. Yeah. Pero parang hindi ka tumatanda, Brother Leo. Ay, naka. Salamat. Thank you, Lord. At, sinabi ko kanina, hindi pa talaga siya senior Pero pwede ba advance na natin? May age reveal, pwede na ba? Opo, sa ngayon po ako ay 59, but sa taong ito ako ay magiging senior na. Magsi-60 po tayo at talaga namang nakakatuwa na very excited to avail of the senior benefits. So, konting tumbling na lang no? Considered na rin siyang senior. Pero mamaya pag-uusapan din natin kasi may kakaibang aspeto rin na nagaganap at naganap sa kanyang buhay. Pero ngayon, dahil na ay nasa buwan ng Pebrero, parang isip natin lagi, love month lang Brother Leo, di ba? Pero may ibang aspeto. Siyempre may asawa na si Brother Leo, no? At papakilala rin namin sa inyo kung sino ang kanyang misis. Iimbitahan din natin sa susunod na Lunes. But for now, magandang pag-usapan natin, lolos and lolas, titos and titas, na merong phase sa love life natin, hindi lang naman everyday Valentine's Day. May mga aspeto sa buhay natin na tinatawag na emptiness. Hindi emptiness yung kawalan yung wala, yung naubusan. Empty, wala nang laman yung pugad. Emptiness, ibig sabihin yung parang babalik kayo na kayo lang uling mag-asawa. So medyo yan ang ating pagninilayan o sinimulan na nga natin nung nakaraang Lunes, ganyan din ang mga kwentuhan natin. So ngayon, ibang aspeto naman. Pero maganda na simulan natin ang temang yan, ang emptiness but not empty hearts, dito sa ating ginagawang serye. Hiramin muna natin ang salita ng Diyos. Ito ay galing sa Lumang Tipan. Malungkot yung pinanggalingan nito, Lamentations, chapter 3, verses 22 to 23. The Lord's acts of mercy indeed do not end, for His compassion do not fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Parang Brother Leo, parang dito kinuha yung kanta no? Yes, opo. Great is thy faithfulness. Medyo familiar nga po, familiar yung kantang yan. So Brother Leo, talaga bang masasabi nating empty nester ka na at this stage in your life, na hindi ka pa senior pero maaga yatang naging empty ang inyong pugad ni Mrs.? Kasi po, yun nga, ang mga anak namin ay tapos na ngayon, no?
And ang aming mga anak ay nag-decide na pumunta sa abroad, no? At doon sila na ngayon nagtatrabaho. Kaya siguro masasabi namin na yun, napaaga na kami na lang dalawa, no? Nagsimulang kami dalawa at ngayon ay kami dalawa. Pero masasabi kong hindi naman empty kasi with the technology, lagi rin namin kausap yung aming mga anak. Ano? At yung nga lang physically ay malayo po sa amin. No? Talagang paano ba yan? Pwede ba naming tanungin na may proseso ba bago umabot sa ganon? Maliliit pa ba sila? Part na yan ng naging setup ninyo na one day, sa abroad na kayo, may ganon ba? Wala naman po. Kasi initially kami yung mag-asawa, nagplano rin nung mga bata pa kami. Pero hindi plano, no? Hindi parte ng plano ng Diyos na kami mag-abroad. At wala naman. Ang kwan lang namin, siguro, yung mga anak namin nung makatapos ng pag-aaral, ay nagkaroon ng inspirasyon na pumunta sa abroad at doon magtrabaho. Kaya nga pareho silang na doon, malayo sa amin. So Brother Leo, ibig mo sabihin yung mga bata ay nag-aral muna dito. Opo. So hindi sila doon nag-aral. Tinapos muna nila dito yung buong student life nila. Yung buong college, pero para po sila makapasok doon sa pinuntahan nila, lalo sa Canada po na doon ang aming mga anak, nag-aral din sila doon ng 2 years, pareho sila. Oo, to prepare them. To prepare them. At yun po yung entry nila para makapasok at makapagtrabaho doon. Nag-aral So, din. ang magandang katanungan dyan, agad-agad ba nasuportahan nyo yung desisyon na yon? Simula po bata sila, lagi namin sinusuportahan kung anong ang gusto nila. Hindi yung kami nagdidikta kung anong gusto nila. Pinalaki namin sila na meron silang sariling desire and dreams. At yun ang aming pinagsusumikapan. Busy kami sa trabaho, pero pag talagang may pangangailangan, may nais gawin ang aming mga anak, ay lagi namin sinusuportahan. Yun ang aming maibibigay kasi with the limited time po, dahil nasa opisina, ay pagka may pangangailangan sila, full support po kami mag-asawa. Ayun, so napakapalad naman ng inyong mga anak. Oo. Tapos pati yung part ng detachment, no? Opo. So sigurado ko, iba rin ang isasagot ni Mrs. pagdating dun sa part ng detachment. Siyempre magkaiba ang daddy at iba rin naman ang mommy. But on your part, it was easy for you to let go? Kasi sabi mo nga 100% ang suporta mo sa kanila. Hindi ka ba nagbigay ng option na, anak, baka naman pwedeng hindi na? Kasi maayos naman ang buhay ninyo. Ibig sabihin, saganang-sagana kayo. Parang hindi nyo naman prioridad. Parang hindi naman nyo kailangan, no, magtrabaho sa malayo para sa pamumuhay, ika nga. Doon po nung una, yung lalo yung panganay, nauna po ng panganay ng 4 years ahead no? Nagsabi namin, baka sa mas malapit na lang, kung gusto mo talaga mag-abroad, kasi ang layo po ng Canada So bago makauwi, no? Pero ganun talaga yun talaga ang desire niya doon, sabi ko pa nga, doon may yelo. At least kung sa Asian ka, malapit lang, 3 hours or 2 hours. Pwede nyo kasing puntahan. Pwedeng malimit, madalaw Tama, o magkita kami, po. Pero yun po talagang gusto nila. So, sinuportahan. Ang nakita ko naman, natutuwa po kami mag-asawa, ay yung disposition nila. Kahit 2 babae po ang anak namin, the way they, kung paano sila mamuhay at magdesisyon sa buhay nila ay very firm, and they can really stand on their own. Wow. Pero babae sila. Pero ako yung namangari na, sabi ko, ganun din pala katatag at nagkaroon sila ng malakas na loob, kahit mag-isa silang namumuhay doon. Kasi magkahiwalay din po sila. Hindi sila sa isang parehong bahay. Canada, pero Opo. magkaiba pa rin lugar. Opo. But they see to it that they see each other very frequently. So Brother Leo, parang napalaki mo sila na kaya nilang maging independent. Yes po. Kasi nung halimbawa po, meron silang kailangan gawin, we just give the necessary support, pero silang gagawa. Hindi po namin yung parang kami Baby ang mo sila, ako, Kahit po halimbawa, nung papasok na, sa una lang namin sasamahan, but yung mga subsequent sila na, even the enrollment, hindi po namin nung college sila, hindi po namin basta-basta yan sinasamahan. Talaga. Naku, lolos and lolas, marami tayong natutunan ngayon kay Brother Leo tungkol sa inyong mga apo na. Kaya yung mga anak ninyo, talaga namang ganun din naman, di ba? May dadating na phase na hindi pwedeng kanlungin na ang inyong mga anak at mga apo. So sa susunod nating episode o sa susunod nating
segment, tatanungin naman natin si Brother Leo, may pinagmanahan ba yung ganyang katatagan ng kanyang mga anak? So wag kayong aalis, inom muna tayo ng tsaa, Brother Leo. Babalik kami, hintay lang kayo. Hello, hello, hello! Sabi ko sa inyo, sandali lang at ako'y magbabalik. So ngayon, napakaganda ng pag-uusapan natin, Brother Leo, kasi nakakatuwa na naging maayos ang pagpapalaki mo dun sa dalaginding mo, di ba? Pero gusto ko naman ngayon malaman, when you look back, sigurado ako na may mga taong nagtanim sa iyo rin nung iyong kabataan. So, laking lolo't lola ka ba? Yes, oo, kasi sa harapan ng bahay namin, yung lolo ko sa mother side, tapos sa kabilang kanto ay yun namang lolo ko. So, talagang sila ang katutulog ko. In fact, yung lolo ko na sa mother side ay principal. So, yung pag ako may mga assignment, especially sa English at mga Pilipino, ay lagi akong takbo sa lolo. Maging sa drawing, hindi ako marunong mag-drawing. Pero ang galing ng lolo ko mag-drawing at mag-lettering, yung sa mga diploma. Lagi akong kasama ng lolo ko sa ganun. Diploma, ibig sabihin yung calligraphy yan. Oo, no? yung mga Special ganun. art talaga yan. Yes, oo. So papuri naman sa mga lolos and lolas natin na nagpalaki kay Brother Leo. Let us praise the Lord. So ibang klase yung Tagalog mo, Brother Leo? Taga saan ka ba? I'm from Dolores, Quezon. Sa Dolores, Quezon po ako, sa paanan ng Mount Banahaw. Oh, malamig doon. Malamig po. At kaya nga nung bata kami, talagang even pag natutulog kami, may bonnet kasi malamig. Oh. Unlike, pero ngayon, hindi na po ganong klase. So nakakatuwa kasi yung location no nung dinidescribe mo sa amin, talagang nung araw magkakatabi lang ang bahay. Kaya parang co-parenting din ang nangyayari. Maaring magkaibang bahay, Yes, po. pero tignan mo ang bilis mong tumakbo kay lolo, ang bilis mong tumakbo kay lola. Unlike ngayon, medyo iba na ang setup natin. Yes po. Oo. So kumusta, mahabang panahon mo ba nakasama ang lolo and lola? Opo, hanggang ako'y makatapos at mag-aaral ay in fact yung lolo ko umabot ng 87 at yun namang lola ko ay 96. Wow! Ang haba ng buhay. Let us praise the Lord. Amen. Grabe. Ngayon makaabot ka nga lang ng 60, masaya ka na di ba? Opo. Umikli na talaga yung buhay natin. Pero ikaw mukhang galing ka sa lahi ng mahabang buhay. Kumusta naman ang iyong mommy at daddy? Sangi po, yung mga magulang ko ay pumanaw na rin. Nung 2023 po yung nanay ko at the age of 88. At yun namang father ko ay noong 2024, after one year ay 86 naman siya. Kita nyo talaga umabot sila, lagpas sila ng 85 lahat. Let us praise the Lord. Hindi masamang pangarapin yon. Kasi alam niyo dito sa pinagkukwentuhan namin ni Brother Leo, biyaya yun eh. Amen. Kasi ibig sabihin, nakita pa siyang nag-graduate, nakita pa siya nagkapamilya, yung mga apo nakita pa. Yes, Kaya lolos and lolas, mangarap, no? Kung kalooban ng Diyos, di ba, bibigyan tayo lagi ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Amen. So yung mga lolo and lola mo tumulong sa iyo sa katalinuhan. Kasi Yes. 'di ba pag may assignment ka, pag-aaral, 'di ba na-develop ka. Ano naman ang mahalagang naaalala mo para sa magulang mo? Sa mother ko, talagang very caring siya sa amin. In fact, alam mo, kahit po kaming magkakapatid, ay malalaki na at nagtatrabaho na. Even nung nagtatrabaho na kami, pag umuwi kami, siyempre sa probinsya, may kulambu pa, mga ganyan. Alam mo, pumapasok pa sila sa aming kwarto at sila ang nagpapatay ng ilaw. Tinatanong, okay ba kayo? Maayos? At may kumot kayo? May kung anong kailangan namin. At ganun. Ang tatay ko naman po, I honor my father. Maraming hindi nagugustuhan ng pag-ugali ng tatay ko kasi very firm, medyo malakas ang dating. Stricto. Pero, stricto at malimit ay alam mo, nakakainom. Pero alam mo po, nung kami mga bata pa, ang laging sinasabi ng tatay namin, huwag kayong lalabas sa bahay nang hindi nagdarasal, lagi kayong mananalangin. Hindi siya pala simba, no? Pero pag mga okasyon ay siya nagsisimba. Pero yan lagi niya sabi, magsisimba kayo at huwag na huwag ninyo akong gagayahin.
magkaroon kayo ng mabuting buhay. medyo, medyo kakaibang teaching yun, ha? Oo. Medyo ngayon lang ako nakarinig ng ganun, ha? Wag niya, kasi ang father ko po hindi nakatapos, pero good provider. He was able to work naman sa government because he is, may civil service siya. Pero yung laging tanda ko, kaya nung nag-50 years sila, naiyak na iyak ang father ko at mother. Kasi I honor them. Na kahit yung maraming tao hindi siya naunawaan, pero I realize na yung father ko ay pinalaking maayos. No? So masasabi natin, Brother Leo, nakahanga-hanga yung iyong ama at ina. Yes. Kaya tama yung pagbasang ginawa natin, no? Great is thy faithfulness. Ang Diyos tunay na natiling tapat sa atin, kahit tayo ay hindi tapat. Pero itong yung mga magulang na natiling tapat, kasi ayon sa kwento mo, syempre natawa lang ako, di ba, na sinabi niya, wag niyo akong gagayahin, di ba? Pero yun ay larawan ng isang taong matatag at mapagkumbaba. Yes. Kasi para gamitin niyang ehemplo ang sarili niya na ito yung standard. Dapat hindi ito ang standard ninyo. Lagpasan ninyo. Kasi tanggap niya kung ano ang mga naging kakulangan niya sa buhay. At yun ang nagtulak sa kanya na maging matapat na magulang para sa iyong pagpapalaki sa iyo. Kami po'y simpleng pamilya at ang aking mga magulang ay simpleng trabahador, no? Mga worker, my mother, but I honor my mother, teacher. Tapos ang father ko nga po ay nagtrabaho sa aming munisipyo. Pero yun lang ang malaking bagay na lahat kami nakatapos. Kasi nga sabi niya, magpursige kayo kasi yan ang pundasyon sa hinaharap. Ang maging, kumbaga, successful in life is for you to finish your schooling and study. Yan. Tsaka yung dahil binibilin sa inyo, paglabas nyo ng bahay, talagang magdadasal kayo. So na-struck lang ako na minsan pala kahit hindi pala simba ang isang tao, pero not necessarily malayo siya sa Diyos. Yes po. 'Di ba? Kasi pwede rin naman na pala simba tayo, lolo and lola. Baka araw-araw tayo nagsisimba, pero sa totoo ang kalooban naman ay napakalayo sa Panginoon. Tama ba, Brother Leo? Yes po. At saka yun nga, hindi siya masyadong nagsisimba, pero pag nananalangin sa gabi, may altar kami, napakahaba niyang manalangin naman. Talaga? Opo. At yun ang sa kung I honor my parents kasi talagang pinalaki kaming maayos. Well, kumbaga, anong pangangailangan, Paano pinagsusundan. pagka kayo naman ang nagpapasakit ng ulo nila? Matapang po. Ang tatay ko naman matapang pero hindi naman malo. Oh. At yung nanay ko, normal sa magulang, sa ina na yun nga, napapagalitan ko. Hindi kayo nakatikim ng mga kurot, walang ganon. Sa mother ko lang po. Pero sa tatay ko, very firm, matapang siya, stricto, pero hindi siya namamalo. Anong naaalala mo na ikaw bilang anak, naging kasalanan mo nung bata ka, nung maliit ka? Ay, usually po yung pag-aaway namin magkakapatid. Nag-aaway kami lagi. Yung usual na aaway ng mga bata. Yan. Pero ang na-realize ko, alam mo po, nung kami, nagsasakitan pa nga kami. Pero nung kami lumaki na, nakatapos, we respect each other, we love each other, and we never quarrel kami magkakapatid. Hanggang sa ngayon po, at ang aming tradisyon, lagi kaming minimum of 3 times a year nagkikita kami. Wow. Birthdays ng magulang namin, March yan pareho. Anniversary nila, June, at yung December. Pasko. Pero ngayon, tinutuloy namin yung tradisyon kahit wala na aming magulang. Pag March, nagkikita kami. At pagka anniversary nila, nagkikita kami. Yan. Napakasarap naman ho ng pagsasamahan, no? Ilan ho ba kayong magkakapatid? 5 po kami, ako'y pangalawa. Ang panganay namin ay babae. Ayun. So, nung kayong 5 magkakapatid ay nag-graduate na, kasi salamat sa Diyos, di ba? Naging professional kayo lahat. Naging empty nester din ba ang magulang ninyo? Ibig sabihin, wala bang naiwan sila? Sila'y nagsarili na lamang kasi kayo nag-Maynila na, may kanya-kanyang buhay. Yung pong aming busoy kasama nila. Yun lang ang hindi po umalis at yun ang naging kasama nila at may mga 2 anak yun nagkaapo. So sila po ang nakasama. Hindi naman naging totally talagang emptiness na sila lang 2 po. No?
So, pwede mo bang hello ang iyong bunsong kapatid na dahil sa kanya ay may kasama ang iyong mga magulang hanggang sa huling sandali. Okay, magandang araw sa iyo, Tol. Salamat at ikaw yung nakasama. Sasama mo rin si Grace. Thank you sa inyo at talagang kayo ang naging kasama at nag-aruga sa ating magulang until sila ay they were called by our Lord. Let us praise the Lord. So, alam niyo naman, no, lolos and lola, syempre may parting ways talaga. Pero ngayon, nakakatuwa lang na malaman na half emptiness lang. Half lang, kasi sabi mo nga, merong naiiwan no, sa mga matatanda natin. And I believe, kaya pinabati ko sa iyo ang iyong kapatid na nag-alaga, di ba? Pwede rin naman silang namuhay ng apart from your parents, di ba? Yes. But I believe it is also a mission. Yes. So mission din yon, kaya lolos and lolas, naniniwala ako ngayon na nanonood kayo, hindi lang kayo ang nanonood, katabi nyo rin ang mga anak nyo na naiwan. Kahit minsan kayo yung away ng away, minsan lang. Hindi ko sinabing kwento ni Brother Leo yon. Kayo ang kausap ko, lolos and lolas ha. Minsan kung sino yung naiwan, yun lagi ang kinakasungitan ninyo. Pero ngayon, at least narinig ninyo, 5 silang magkakapatid, pero may isa na nagmahal, nag-aruga, at nagpasensya. Kayo rin naman mahal nyo. Yes. Kaya lang syempre, part of life natin yun magkakapamilya rin tayo. So magpapatuloy ho tayo, huwag kayong aalis at magkukwentuhan pa ho tayo at nakakatuwa itong mga topic natin kay Brother Leo. Lolos and lolas, medyo nagpapahid na kayo ng mga luha sa inyong mga mata, no? Kasi nakakatuwa pag pag-iisipan natin. Minsan, syempre, Brother Leo, pag tumatanda na, natatakot ka rin maging empty nester di ba? Pero part yun. Pero ang Diyos naman, remember, ang pagbasa kanina from Lamentations, God will remain faithful to all of us. So, Brother Leo, nung nasa Maynila ka na ba nag-aral? Apo, ng college. So, madali bang umalis sa bahay ninyo? Kinaya mo ba agad na ibang buhay? Kasi dun sa Dolores, parang napakaganda ng sitwasyon ninyo. Ang nangyari po, napatira naman ako sa uncle ko at yung kapatid ng tatay ko. At ang tatay ko nagkaroon ng para lagi siyang dito sa Manila, nagtinda siya ng karne from San Pablo, dinadala niya doon sa amin sa Las Piñas. So linggo-linggo rin nakikita kami. Wow. Tapos nung kami ng tatlo ay magkakasama, yung panganay, ako at saka yung sumunod sa akin. So lagi niya rin kami nakikita linggo-linggo. At kung marami ang orders po, may dala silang jeep kasama ang nanay ko. So hindi rin kami masyadong napalayo. Tapos yung uncle ko naman po, malimit umuwi sa Dolores. So medyo may sasakyan yun. Yung tinitirahan ko. So, hindi naman kami napalayo na ganong katagal na sabi mo na tatapusin na isang semester, saka lang makakauwi. Kasi di ba normally ganun yung mga nasa malayong lugar, mga Opo. estudyante. So sa inyo hindi pala. Hindi po. Parang nagtuloy din naman ang buhay on Yes weekends, nagkikita at nagkakasama-sama. At the same time may dahilan kasi nagnenegosyo din naman, no? Opo. Side by side. Opo. So it was easy naman for you. So Yes. yung mga pangarap mo ay madali mo rin namang naabot. Yes po. At nung ako'y nag-aaral, bukod sa suporta ng tatay ko, yung uncle ko, ay talagang yan ay nakatatak na sa isip namin na kailangan naming magtapos. Kasi mahirap ang buhay at kailangan ay maging maunlad naman, no? At hindi mananatiling may kahirapan ng buhay. So yun po. At sa ay kami naman magkakapatid, medyo okay po kami scholastically, yung aming pag-aaral ay kumbaga ay maayos. At Kayong 5 ba, pare-pareho ba linya ang kinuha ninyo? May Hindi. nagmana ba sa mami ninyo, sa pag-education, ganon? Wala po. Ang isa lang ay, ang tatay ko kasi hindi nakatapos pero commerce. So may isa pong nag-commerce. Ako naman ay engineering. Yung dalawa kong kapatid ay sa UP. So more on agriculture sila at saka sa animal husbandry yung natapos ng dalawa. So parang varied yung mga pinasok ninyo, Opo, iba-iba.
Iba-iba. Kaya, pero kagaya ko, electrical engineering ako, pero hindi naman ako napunta sa power company, kundi sa isang telecom po. So, ibig sabihin, yung professional life mo pala, doon ka talaga true and true. Yes po, pagka-graduate ko, at nung panahon noon ay telecom industry ang opening. So doon po ako hanggang sa mag-retire ako ay sa telecom industry po ako nagtrabaho. So nung sa education, halos magkakalinya kayong magkakapatid dahil scholastically nga, focus kayo na makatapos, maging maayos ang buhay. Pero kumusta naman? Wala bang naging sibling rivalry nung kayong mga bata pa? Wala naman po, wala. At talagang ang ganda po ng aming relasyon magkakapatid. At wala naman favorite yung mga lolos and lolas ninyo? I think meron pero hindi po kami ganoon kasi wala namang kaming material na pag-aawayan, no? Ni ang magulang ko, wala yung sasabihin mo malaking ari-arian na mag-aaway-away kami at kumbaga may mapapaboran. So talaga pong maayos kami. Naitanong ko, Brother Leo, kasi itong mga lolos and lolas natin, hindi man aminin, pero laging sasabihin ng mga apo, ako akong favorite ni Lola. Ay, nako, ako hindi. Si Lolo ang favorite ako, di ba? Walang lolo and lolang umamin na may paborito sila. Pero ang masasabi natin, laging may special na pagtingin ang mga matatanda sa inyo. Tama ba? Opo. Saka kahit sa magulang namin, sinasabi, pag nag-uusap kami, nagkukwentuhan, sasabihin nung isa, halimbawa, hindi, yung panganay yung paborito ko kasi talaga namang laging dinadalhan ng pagkain ng magulang ko, pinagluluto, no? Kahit halimbawa na doon sa ibang lugar pupuntahan. Pero wala po kaming pagsiselos na ganoon. At in fact, alam mo, bago po namatay ang aming magulang, araw-araw nagtatawagan. Mayat maya. At kasi nga may messenger po, may group chat. At wala, magkukanta, anong kinain po, o saan kayo nagpunta. Everyday po yun. So tuloy ang komunikasyon. Hanggang sa sila nawala talaga pong, at ang pinagkukwentuhan yung mga simpleng bagay na, anong kinain nyo, o anong ginawa nyo maghapon, o saan kayo nagpunta, o kumusta ba dyan, So si Brother Leo, telecom company talaga, no? Kasi hina-highlight niya talaga yung komunikasyon. Opo. Pero napakaganda mong ni-raise yung topic na yan. Kasi sa mga lolos and lolas, pwede na rin sila ang magsimula, no? Pag hindi masyadong masipag tumatawag sa kanila, no? Kung long distance na yung mga apo, anak, di ba? At sila na lang naiwan sa bahay. Marirekomenda mo ba na sila na mag-initiate? Yung mangumusta na, sila na yung tumawag? Opo. At I think ang kwan lang po talaga dun, kailangan mag-initiate at mararamdaman din lalo nung inyong mga anak na talagang you're still concerned. Kagaya po sa amin, 2 anak namin, no, malayo. Pero sabi ko, habang sila'y walang pamilya, anak ko pa rin sila eh. Tama. So I have to talk to them and ask ano ba ang nangyayari sa ang buhay-buhay nila. At Brother Leo, ikaw na rin na nagsabi na kahit na napaka-ordinaryo ng mga pinag-uusapan, gawin. Di ba? Kasi pagka nagkaroon ng gap, yung lalba, ang hirap magsimula uli. Di ba? Oo. Tapos yung sinabi mo rin, yung komunikasyon na yon nagpapatuloy kasi sabi mo, minimum of 3 times a year, nagsasama-sama. Yes po. So pagka ganyan, Brother Leo, maiiwasan nating maramdaman yung empty nest syndrome na tinatawag. Correct So po. lolos and lolas, para sa ating kaalaman, condition yung empty nest. Ibig sabihin, napalaki mo na yung mga anak mo. In your case, hindi lang dahil nagtrabaho sa abroad, pwede rin naman sa kanila may sariling pamilya na, tapos ikaw naman ayaw mong umalis sa bahay mo, di ba? May ancestral house tayong tinatawag. Pero ibig sabihin, magpapatuloy ang buhay natin. Pero pagka na-disrupt yung normal na buhay natin, pwede tayong tamaan ng tinatawag na empty nest syndrome. Yung ibig sabihin, magsi-self-pity ka na, mawawalan ka ng gana sa buhay. Pero lahat ng yan, pwede palang maiwasan, Brother Leo. Opo. Kasi yan yung mga natututunan namin sa mga naging karanasan ninyo, no? Sa mga magulang. Tapos kayo rin naman na mag-asawa ngayon, nasa malayo. Ito namang mga anak nyo, how often dinadalaw nyo sila doon? Nakatatlong beses na po kami pumunta sa Canada. So talagang minimum of 3 kayo, ha? Tapos po last year, our daughter naman ang umuwi dito, yung eldest. And this year, in fact, sa next month, our youngest daughter naman ang uuwi. At we'll spend about 3 weeks, mga gano'n, or 1 month, ganito.
So, Brother Leo, gusto ko ring marinig, no, kung paano naman yung chemistry ninyo na ngayon na kayong dalawa na lang uli ng iyong asawa. Kaya aanyayahan ho natin, lolos and lolas, sa susunod na Lunes, no, pakinggan naman natin, paano kayang mag-honeymoon the second time around? Kasi wala na mga bata, no, wala nang pinalaki, wala na. Madalas yun ang focus kasi, no, na pag meron tayong mga anak, talagang lahat ng lakas nyo, lahat ng gagawin ninyo, lahat ay para sa mga anak. Pero alamin natin sa susunod na episode, anong mangyayari? Wala na nga sila. Di kayong dalawa na lang, you and me against the world. Yes. Yan ho ang aalamin natin. But for now, Brother Leo, may mensahe ka ba para sa ating mga lolos and lolas na nandyan ngayon sa kanilang tahanan? Siguro po, ang maganda ay yun, tuloy ang buhay. Maganda ay still active, joyful, and number one talaga, you connect always with the Lord. No? At gawin natin yung pumunta tayo sa ating simbahan or sa service, sa worship, para tuloy-tuloy ang buhay at balanse, spiritual, relasyon sa Diyos, relasyon sa iyong pamilya, sa iyong asawa, at sa iyong mga anak ay patuloy. No? At hindi na puputol kahit nasabing tayo nagsimulang dalawa, at tapos ngayon ay dalawa na lang uli kayo, pero dapat active pa rin. And don't stop moving kasi yun yung buhay eh. Talagang tuloy-tuloy na pagkilos, tuloy-tuloy na aksyon. At ang maganda ay laging payapa, peaceful, grateful, and always happy, joyful sa iyong buhay. At laging nagpe-prepara. Meron din preparasyon sa mga mangyari para sa gano'n, kung may mangyaring hindi maganda ay hindi ka natatanata or ikaw ay meron pa rin gagawin na maayos at alam mo ang action mo kung may pagkakataon na there will be challenges in your life. Amen. Let us praise the Lord. At syempre, hindi tayo maghihiwa-hiwalay na hindi tayo nanalangin magkakasama. Sabi nga ni Brother Leo, unahin natin lagi ang Panginoon. So Brother Leo, can you lead us in our prayer this afternoon? Yes, in the name of Father, Son, Holy Spirit, Amen. Almighty God, the Father and Maker of us all, who by your blessing and goodness have called and made me a father of children, be blessed to accept my hearty thanksgiving and devout praise for making me a father. Grant me your heavenly grace and assistance so to train my children to owe, love, and serve you, so as they advance in years, they may grow in grace and may be saved and be received into heaven by your grace. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So maraming salamat, Brother Leo Amat, at abangan ho natin ang kwento naman ng kanyang misis, no, kung paano ang buhay dito sa ating serye Emptiness But Not Empty Hearts series. Bye-bye!